Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. After 9 in the morning. Bebot Calleja, ang Ciudadano sa BBS 91.9. Good morning Philippines, good morning Bicolandia, and good morning sa kabus po mga paraan tabay asin para hinanyog kan sa tuyang programang Ang Ciudadano. Aldaw po nga ning Lunes, petsa 18, kana Marso 2024. And as always, may ribanan po kita sa laong sarong oras, kaibanan to po ang sa tuyang partner, si Miss Sheila Dininya Eras. Partner, good morning. Good morning, Sir Bebot. Good morning sa tuyang mga parahinanyog. Sa Ang Ciudadano, ngunyan pong Lunes, dakulon po kitang pag-uulayan and kalagitnaan na po kang Marso, mabiliso ng panahon and permi lang po kitang mag-urulay-ulay. Tutok lang po sa 91.9 BBS, DWLV, FM sa FM, rather sa Facebook page nato po and also sa tuyang mga radyo. Okay. Totoo yan na gulpi kitang pag-ulan. Sibing kapig lalao man tabaga, nasabi na katong Friday, ay itong kikibuloy. Yes. Ngunyan sa tuyang matutukaryan dahil nabudol na talaga si Kongreso. And ngunyan na Monday, linalao man ta na iluluwas ngunyan kan Senate itong order of arrest ni Pastor Apollo Carion Kibuloy, in short, PAC you. Kaya man. Iyan pa ang short niya kaya. Iyan ang pinaka, tahalawig Di naman nakita sa medyo short term. Acronym niya kaya. Acronym, oo. Yan? Apollo Kibuloy, Apollo Carion? Pastor Apollo Carion Kibuloy. Ayan. So, PAC you. Iyan ang pagpila, sir, perming nasa hurihan, the letter Q kaya yan. Pero bako yan po itong sarutang words na pangit, Oo. dahil po kita kayan, daing data yan, picture shorten ta lang, Okay. Okay, sa nasyonal mga tugang, iyan nangunyan ng piga-abangan, it's either the Monday or Tuesday, lumuwas na ang sa Senate. Yes. So, order of arrest. Ako nga apod ko kayo, order of arrest Order of arrest baka na warrant. talaga. Kasi ang warrant pwede mong piyansa, di ba? Oo. Pero since iyan, pag dinako ka, dahil ka pwede magparupiyansa. Sagkod na, dahil yan piglift ka na Senate, ayaw ko sa laog. In the same manner, sa court, ang order of arrest, kung dahil ka na final motion, sa ibang dahil malilift, dahil ka maluluwas. Oo. Ang warrant of arrest, may piyansa. Hilinggo ka ni Mae naman siyang lusutan tato. Gusto talaga siyang kaulayan ng Senate. Baga Contempt. Opo. Contempt kan Senate. Di dapat order, At ang contempt, order of arrest. Yes, Okay. order Anyway, of arrest na yan. Basta yan ang sakuyang pagtubod, Okay. Kung sa warrant, okay lang. Sa Senate, warrant, okay lang. Pero sa kuya, mas right and proper siguro, it must be order of arrest. Oo, tamay siyang lusutan mo niya. Yung piyansa And it's a contempt matter, Ang contempt, sa court, pag may contempt, na ka makapiyansa, lawag ka sa karsil. Ang kausa kang contempt niya, pig-snub niya ang several subpoena invitations. And duman sa duman sa pinadang surat, kan sayang abogado na si Topacio, may answer sinda duman sa Senate. Sa Senate, may answer sinda duman. Ito ang magayon na mabasa. Ang answer nila, babasa ta,
Pero duman sa Kongreso, na sindang answer, ta nag-commit na Friday. Oo, Friday Pipirito niya, kakaulangan niya sa iyang client na mag-appear. O di nabudol, Kaya sabi ko na si mga senador, sabi na tambunti sa kaning Congressman Pimentel, garon, buying time lang. Kaya sabi niya, ako kuta nang yan, personally, habok ko, tarang ko talaga dahil niya maasipot. Kundi siyempre, majority rules, nakisumaro isa naman sa komitiba. O di mayo talaga. Tangs duda niya, nagpe-prepare ning kung paano paagi na pwede magdulag daw, magtago. Eh, sabi, allegedly ni Pimentel, okay. Pero sa Senate, may show cause order, sinimbag ninden Okay. Bueno, ang simbag kan show cause order, ini-answer sa Senate Committee on Women, Children and Family Relations and Gender Equality. Okay. Si mga lawyers niya, nag-lay out ng legal justification on why Senate should not order the arrest of their client, Pastor Apollo Kibuloy. Pastor Apollo Carion Kibuloy. Okay. Number one, the ongoing Senate investigations compelling the appearance of the respondents to testify over his alleged commission of grave crimes is not in aid of legislation, but it's tantamount to usurpation of judicial functions beyond the powers of the Senate. Yan. Okay. Number two, resolution number 884 itself is brazenly incriminatory as it categorically declared the guilt of the accused for crimes being attributed to him, totally disregarding the constitutional presumption of innocence until proven guilty beyond reasonable doubt. Yun. And number three, the refusal of Pastor Kibuloy is not a sign of disrespect to the Senate. However, nor a disregard of its powers and functions, but is purely based on the facts that the criminal accusation against him can only be legitimately settled before a court of law. Yan. Yan. Yan ang sa iyang justification. Duman sa Senate. So in the meantime, halatot ta until tomorrow. Pero sinda nagkuha na sinda ning assistance from the Armed Forces of the Philippines through the Intelligence Service. Nahanap po na si and ma-escort sa iya. Mahanap talaga, ilocate. Ang ma-assist Philippine National Police. Bueno, yaon sila na si Boyet. Yet. Sir, ma-interview lang po ako madali lang sa inyo. Pwede po mag-interview sir. Mabilis lang. Hello. Hello, Yet. Good morning. Good morning. Yung kita hindi pinagsaran pa si Mayor Eugene Subero, ang issue ba ngunyan, hindi nga epekto ka na Il Nino. Kala aram ka na kala ako yung mga umaigdi sa kuya, sa Calabanga. Aram mo takon na nakaapektaran ng mga parauma at siman kung naapektaran na ano ang magiging action ka na Il Nino Calabanga. Ano po? Diyan lang po kita. Sa BBH po kita, no? Ito pong kuyan, hapon tumilang po kalakot po mga parao maigi sa Calabanga. Nagpo na ang Il Nino, as in nagrabe ang init. Ano po ang kung may apektado na pong mga paraoma, ano po ang laklangon yan kan Il Nino Calabanga para matabangan naman po sila. Si Bibag Kalia po sa BBSDWS. Hello po. Mayor, good morning. Live po kita sa programang Ang Ciudadano. Hindi po si Bebot Calya. Kaya manantan sa yung partner si Sheila Heras.
Nakakaigwa po kami ng pirang mga kaputan. Alagad, Mayor, ano po ang satuyang mga inaantisipan na programa ining paabot na ng El Nino, ha? Sa local governments kang Calabanga. Mayor Eugene, please go ahead. Yes po, actually currently monitoring pa rin. Regular monitoring kami kasi mga irrigation, si mga ginagamit kasatuyang mga parauma, and of course regular din ang pagpo-provide sa aside kaiyan ng mga financial assistance kung bako man po ng sa banhi, sa abono. Gabos po yan ipino-provide sa parauma, bako lang sa industry para maista din ng mga tugang kasi gabos yan naapektuhan kang inyo. Pero iyan po, yearly may ginigibo po iyan, may mga subsidies din kami aside from sa national, iba po sa side kan munisipyo. And tiglalaog sa po sinda, bako lang si Paraumata, si Paramais, and si iba pang na magka-insurance. Actually po, okay. kanakaagi, hari bigyan PCIC. Ang PCIC po naghatid na mismong hali sa national si nagbisita para maka-provide or maitaon na sa PCIC si mga registrant. Tigulay may po nga na kung sakali in the future or by next year, mai-provide mi na si parang registration fee or pag-register kan si mga iba kasi taon-taon yan. Ang aram po hababa sa naman lang garo either 50 or 100 pesos per registration na pwede tang hilingon kung kayang i-shoulder kang LG. So bako lang po sa paraong matantig istingan ta. Although saro sinda sa dakula na maapektuhan. Iyan kasing pag-tag-init. Gabos po yan apektado. Gabos na manlain-lain ng mga magsasaka apektado po. Okay. Mayor, katakot kan tabi po, Mayor. Kumusta po ang satuya dyan ng irrigation system? Importanteng marayan na dahil pa nag-abot ang El Nino, iniyong National Irrigation Administration, dapat pigiling na yung dayan. Kung rin mareklamo ang local government, saka man sinamaduman. Ano po? Actually po, nagsurat ako kayan last year. Yan yung sinasabi ko Nagsurat ako last year pa po kayan si mga si duwang area na saro si naglalaog dikit ang Askad, and si saro si Daita na naayos si floodgate. Although iyan po sa trying i-remedyohan sa side kan lokal, ang kaipuhan ni man po giraray si side kan si Daradakula, si Nia, pero kami po hinahanapan ni Manggiraray din paagi. So hopefully po ma-address man din giraray an issue na iyan. Actually nagpa-perma po kami kayo sa manlain-lain na so in other words, Mayor, despite katong sendong letter request address sa director kan National Irrigation Administration, may pa pong aksyon lamang na itong sendong request maski initial. Giro na po to. Yet Giro may technical hello yet adjustment. Hello. Mayor, go ahead po. Siguro ko yan na liputon ta na lang itong mga importante lang si Mayor. Tama yung mga kadakol na kapila mo na rin. Yung talones Okay, tatao ko ginari kay Mayor Yes po, pasensya na po naputol. Hello. Sige po, Mayor. Go ahead. Ulitin ko po itong kahaputan ko, Mayor. Mayor, sabi ko nga despite po katong letter request nito sa National Irrigation Administration, maski initial na action, mayo pa lamang po, Mayor. Asa mo yan po, prepare mo po si floodgate na naraot. Pigbabaan dito. Pero ang ano po kaya talaga ma-revisit or ma-check talaga si struktura. Kasi pagka repair lang, yan mala po ang kaya mi or ang limited kami as to that. Pero sige po ang pagpaasayos kada may magagaba yan or kada may dikit na problema, ipapadumanan mi po sa engineering para i-check. And katuwa mi po dyan si Association kasi sa Parauma kasi tindang inot na natao sa mga concern. Mayor, itawta ka po sa kaibanan ko kay Miss Sheila Heras. Yes, si Mayor Eugene kang Kalamanga. Please. Opo. Okay. Opo, Mayor, maray na aga po and salamat sa imo pong oras.
Igwa lang po kitang, ang sitwasyon ta po, sa bilog na nasyon, sabi po kang National Disaster Risk Reduction and Management Council, sinabi na po, reported na around 1 billion pesos na po ang damage na caused by this El Nino phenomenon or ining below normal na rainfall condition ta sa bilog na nasyon. And pinaka-apektado, igwang pig-identify na 30 provinces. Pero affected din po kita, digdingon yan sa Camarines Sur. Pero digdi po, kumusta po ang dyan po particularly sa imong nasasakupan, Mayor? Igwa ka po. Opo? Sa muya, dahil gayo kasi ito nakaaragi, nagtitiguran pa man. So, pero hopefully po, sana dahil man kita grabe ka-affected. Although nagpo-provide po kami sa nakaagi, kang titiguran, nag-provide kami for the share line, ng food assistance and yung kaibahan ng DSWD region and ang province. So, kung kasasaipuhanan, ma-provide manggiraray kami pag-abot kan tag-init and ma-allocate man po giraray kami ng preposition goods para digdi sa mga maapektuhan. Aside from that po, sa ngunyan, mayo pa man po nung reported na grabing na tamaan or grabing cost kayan. Kaya ang pangadimi po sana dahil na kita matamaan or dahil na kita maapektuhan. Iyo po. Kung igwa kitang na El Nino phenomenon, ang problema kaning dadarahon man, di ba Mayor, according to Pag-asa, ang sinasabing ang masunod naman kani around 6 months naman ang inaantisiparantang La Nina naman ang aandaman ta sa mga masurunod na bulan. So, digdi din po sa ngunyan, we're taking care of what is present. Pero daita din mapapabayaan and dapat antisiparanta din ang paghahanda po para sa La Nina naman. Ano po actually pareho po yan ang magiging simbang dyan is the irrigation system. Improving the irrigation system or adapting modern technology po pag manungod dyan. Kasi mag-La Nina, mag-El Nino dyan, ang proper management of irrigation system ang solusyon dyan. Kasi pag El Nino, proper scheduling. Pag abot man sa La Nina, dapat kaya tang ma-hold or ma-control si si tubig. So at the end of the day, pag-check or pag-healing kan pwede pang i-improve sa irrigation system kan, maging solar man yan or maging iba pang modern technology. Sa hiling ko yan ang pinaka-solusyon ko dyan. Kasi ang ginigibukan local government, mahagat kaming pasensya kasi we are only up to duman sa kaya ng dibuhon. So we seek or we ask for guidance and assistance sa NIA, sa national, sa iba pang ahensya na pwede magtabang dyan. Kasi yan ang pinaka-long-term solution. Opo. Long-term solution, Mayor. Magayon po na na-mention mo na because of the intervention of modern technology, igwa kitang medyo napapacify ang sobrang epekto. Yes. Ano po, na nasasagang ang ika nga, ang anuman na sobrang epekto kang El Nino or in the future ang La Nina, so medyo makaka-adapt kita kung ano man na pagbabago. Tarong solusyon, checking or improving kung anong pinakamaris sa irrigation system. Kasi pareho po ang magiging solusyon dyan. Iyo po. Mayor, di ba harani ang harvest time? Anong mga bulan po ang magiging ang pag-harvest po? Basta ang aram po dyan na parang off-season yung pag-abot sa Paris, pang October po dyan nakashut ata ang irrigation system kasi may permado kaming schedule. The rest po is 3 times, twice or 3 times yan. Depende po sa area na nagtatanong minsan kasi talagang maloy ang tubig. So, nagtubulang beses lang yan yung tanong. And then the rest, minsan po nakakatulo pag maray ang irrigation. Again po, ang harvesting kaya, dahil man po nagpaparareho kasi may nagtulat, may naguhuringin. Harvest, ang hagad nilang marayaan nagiging sa parauma, sana pareho din sa pagbakalon. Dapat kasi parang directly related. So pag sasabayan si paglangkaw kan si bagas kan presyo kan pare ang napapakinabangan ng kan parauma. So sana pareho ibaba.
maray ang rush after. Iyo po. Mayor, magayon po ang ang bareta na sinasabi mo na ang technological advancement dakulang tabang digdi sa satuya pong mga parauma, bakulang sa mga sa rice field kundi para sa mga paramais and iba pang mga gulay na pwede ta pong ma-harvest ng ining mga maarabot na bulan. Nagirumduman ko lang po sabi nga ni po kayan, when preparation meets opportunity. Ayan, magayon po sigurado ang success kang sarong bagay. So, igwa kitang mga preparasyon na nakalatag sa palibot. Tapos aram ta naman, pig-antisiparan ta na posibleng igwa nga ni ining El Nino phenomenon. Ito pong mga opportunities, ano pa po itong bukod sa dati ta naman na mga aram? Ano po ang... naman naka-UCT lang kaya kita. Ano sa boyet? Okay. Okay naman siguro nakalakor kaya nga dito magparabalahon si Mayor. Okay po. Salamat. Nag-interview, nagpipirma. Sabihin mo si Mayor na before ining simanang inita sa 28 Bagayet, yaon dyan ang maruso ang mga debutante, ito mga debuto hinulid. Si mga preparation. Siguro dito na balahon si Mayor, Monday. Balikan ta na lang si Mayor, maski sa telepono na lang sa on or before 28, siguro araw na lang. Masupog kay Mayor Salamat. Regards na lang kay Mayor Eugene sa kakipapa niya and sa municipal engineer niya and sa kabus ng mga empleyado yet kan Kalabangga. Tabal may malihisan na pirmahan. Okay, may kawalay patingon yan na may bigyan. Thank you po, Mayor. Okay. So, malo sa kitang opisina nakakasuksok din. Ma'am. Dumang ka na kay Mon na pabi ko, kay municipal engineer. Okay. Okay. Kumusta ang lamang? Okay. Salamat si Mayor Eugene sa usayan ng oras. Meron dito sa Kalabangga po Paneros. BBS Basta Bareta, sigurado. Salamat yet sa imong ipinaabot na impormasyon. Mismong nakaulay ta personal live si Mayor Eugene. Kang Kalabangga, si Eugene Severo kang Kalabangga. Ining manunungod kay ining saya mga sarungan na nabanggitan niya, ining letter request sa niya na until now, tayo pa maning aksyon. Yung nga ang problema dyan sa niya sige sa naman pa-interview, Pero siguro sa sobrang kabisihan man kang niya. Taon-taon yun na yung obligasyon nila. May El Nino, La Nina. Araw naman hindi yan. Diba, silent movers lang sinda. Kung may mga kalakawan sinda, dapat din ko para tultog ang local governments. Diba? Assurance lang po siguro. Initiative po, Director. Initiative. Hindi ko si Ate Nikay. Pwede si Mike Clavito. Mike, nasa linya. Good morning. Good morning, Marijan Bebot. Good morning, Ate Sheila. And good morning po sa satuyang mga kasyudadano. Location ko niyan, tabi Manager Bebot. Hindi po sa area, kanabanwaan po kan Libmanan, Camarines Sur. Higot ang security na inabutan tapo digdi. Ini dahil po sa pagbisita ni Senator Amy Marcos. Digdi po sa Banwaan kan Libmanan kung nag-aldaw. Ang mga autoridad kompleto hali sa maniba-ibang hipatura kan primero sa segundo distrito and hali duman sa provincial office kan Camarines Sur. So pag nagdigdi ka sa Libmanan, i-reroute ka kan mga PNP. Aday ka na makakadiretso digdi sa may municipal plaza kung saan katubangan ang municipal hall and ini venue kan aktibidad digdi sa Libmanan covered court. I-reroute ka pasiringon na digdi sa may tinampo padiretso duman sa area kan Kamusaw. Pirang oras dyan Mike? Pirang oras matiner si Senadora Amy? Iyan lang po ang daitay kung pirang oras pero po ini. Pero expected sa kunya na aga, di ba? Expected po na maabot. Opo, expected na maabot. Ini for scholarship po distribution nagigibuhon ko na aldaw.
nasa kuwan po na ang beneficiary kay ni 1,200 na mga estudyante sa maniba-ibang eskwelahan ni sa Banawan kan Ligmanan. Okay. Pero ang na-validate lang na iinuton is 670 plus. Itong Kulang bagay natatada. na yan. Ha? Opo, itong natatada for distribution to be scheduled. Ang kantidad kanin tabi Manager Bebot and Ma'am Sheila is nasa 5,000 kada estudyante. Opo, kada sa ngunyan, paano na ini pong venue na gigibuhan kay ini pong distribution kang scholarship para digdi sa mga estudyante. Ano po? Kaya lang si Mayor Jess Camara kaya sa mga oras pong ini, may pigkakasalig di po sa laugan sa iyang opisina. Okay. Kaya sabi ko ma-initial lang kita. And aban-aban po kung matapos ini, maka-abot pa kita sa iyong pong oras. Bayayan na ta. Masakit isturbo ng pigkakasal. Dapat tayo napuputol yan, Mike, ha? Iyo, importante po yan. Dahil para song-songan ang kinakasal, Oo. Bitin yan. Iyo po, ikaw kita kanto ning experience, pigkakasal na kang mayor si Magkagum. Ang unyan niya na dumana sa seremonya kang kasal. Ay pag-abot naman sa pinakang peak kang kasal, itong Makis the Bride. May nagpa-excuse ta mapapirma. Anong ngaran man na yung ugali mo? Dahil ko aram kong pigtuyo ito. Para bitinon si kinakasal, ay marauton si hiling kang kuyan, kan groom. Ayun. Matuka pa lang, matuka. Dahil pa nagka-duta. Dahil wala ka duta. Sabi kan si nagkakasal, you may kiss the bride. Ay, mayor, alat lang po muna. Pwede po ngayon magpapirma lang. Nagpupurma lang sila lakit sa matuka. Biglang may nagsingit. Mapapirma dati. Ito aram kong pigtuyo. Ito para bitino. Balikan ta, Mike, si Papa mo. Kumusta na ang sitwasyon ni Papa mo? Ay po, Marger, ang sa kuyang pagpapasalamat sa imo. And siyempre, sa local government unit po kan Pamplona, particular ki Mayor Architect Dennis Imperial, saka ki Municipal Councilor Unding Pielo Butchal, at akan nakabus da si Papa na ang kung pwede da akong maapudan, interong nagkasiribot. Kaya si ambulansya tulos po na nagduman. Sa kunyan po, tabi man ni Bebot, simintado, si itong left leg ni Pigakas talaga? Iyo po, pigas semento sa left leg niya. Pagkatapos itong sayang shoulder, ibabalik po sa Webes sa Bicol Medical Center. Pasalamatan ko pala ang management kang Bicol Medical Center sa pag-asikaso sa kuya pong salamat salamat Doc Gigantoni Dr. Gigantoni. Insigida sa ron texta nag-reply tulos and sabi nga sa kuya padi alat-alaton tala itong referral kan orto itong tama itong orthopedic. Isa pala ng ortho ng attender tabi, Mike. Dahil ko na lang si pangaran kang si orthopedic doctor po na nag-attend kay Papa. Okay. Pero mabilis po si naging aksyon dahil sa referral mo kay Dr. J.G. Cantoni. Kaya salamat po sa Bicol Medical Center. And hopefully maging magayon itong assessment na gigibuhon sa 21 duman sa left shoulder po ni father ko. Para dahil na mag-abot sa punto na mas maglala pa ito. Duman kita, Mike, sa si Sir nakabunggo nga ni? Kuyan po, taga Ormoc si nakadisgrasya. Okay. Sabi kan si driver, kan si Hilux sa pick-up, ang dalaga niya po dahil nasa 80 to 90 kilometers. Ay, tamayo problema yan. Per hour. Kaya lang, ang hinapot ko nga kung arayo pa lang po pag ganyan ko, sir, nahiling mo na si father ko. Ang sabi niya, nahiling ko na kaya. Po niya ako, dahil ka na kayo yan. Dahil ka kapag preno tulos. Kaya nga, sir, nagpreno man nga ako, kaya lang, dahil nga nagkagat si Sako. Nagkagat? Hello? Garo na putol, sir. Apo nang ginara si Mike. Ayan, maray na lang okay naman sa iyang ama.
Iyo. Hello. Hello, Ayaw. Mike. Okay na po. So, dahil Mike. nagkagat. Pero duman, opo. Aram mo niya ang pigisabi niyang dahil nagkagat si Prene nga, takaskason siya. Ayun nga ni po. Ang 80 dalaga niya ay kaskas yan sa sarong bihikulo. Ha? Ayun nga ni Ang po. prino mo dyan, dahil pa yung gayo aabutong ka. Ayun nga ni po. Saka ano nga ni po, duman sa dashcam, harayo pa lang si Papa po. Nag-U-turn pa lang. Harayo pa lang visible na, hiling niya na. Pero mayo, inabot mong giraray, sabi. Ano na ang disposition katong nakabangga? Nagkuya na lang po kami. Enter na lang kami sa amicable settlement. Okay. Sabi Manager Bebot, kasi ako, dahil mo lang pagpabayaan si Papa. Okay. Beta ka man niya ako basta papahaliw ni Bispo na pag di kita nagkasundo kay niyo. So, okay man, bago mo po ito nagali na arreglar man. Ito Okay. pong insidente kapangyari kay father ko po. Sige, maray na yan. At least, araw lang sana kaya bako pang itong malala, Iyo po. Tama na yan, sa oral daw, dahil kita nalilingaw sa mahal na Diyos, Iyo nga rin ang po. pagluluwas arong, minsan, sige ang pagkasala, Iyo nga rin. naintindihan mo kan sa tuyang kagurang na iningyari si Mike grabe to, ini si Bebot, ay, yung matangay kay ni malikot, Ang karahayan lang kato, Manager, before ito nangyari kay Papa, si father is hali sa church, po. O yung nga na yung sabi ko. Talagang ginudusan kasi father ko, kaya di ko mapigano na rin. Mayo kang balak na magbalyo. Mabalyo po, Ning. Ha? Abo mo naman Pakyo ko naman ki Pastor Carion. Pastor Kibuloy. Apollo Kibuloy. Dahi. Maurag isadang anointed sa masalbar. Iba kang sabi. Siya ang pick-appoint kan sa tuyang kaglalang na masalbar kan sa tuyang gabus na kaginawahan. Iya nga ni. Urag baga. Anyway, baka may hapot sa indigdiano ki Senator Amy Marcos Atan. Yan tungkol ki Pastor Apollo C. Ayuta, saro pa lang si Senator Ma'am Amy na abo niya ang paluwasan ng contempt of itong i-contempt Ayun. Okay. Anyway, Manager, yaong kita digdiman niya anyway, itong issue ito, kuya na to buti na academic na itong issuance dahil nakaigwa na ning answer itong partido ni Kibuloy na tulong subago binasa tulong rason so ang halaton na lang majority si order of arrest Opo. Okay. Tapos na Manager si kinakasal ni Merges Camara ayaw na digdi sa kataisa. Sige. Nagandang Okay. lang po si Mayor ni mga abitanlike ni po nga pagbisita sa Banuan Kalimanan ni Senator Amy Marcos. Mayor sir, good morning. Live po kita sa 91.9 BBS FM sa programang Ciudadano. Naka-anchor po si Station Manager Bebot Calleja and si Ma'am Sheila Cabe Merges. Magandang aga po, Manager Bibot and Ma'am Sheila sa kabus po nag-aantabay kay Mike Rabito. Good morning po. Mayor, good morning po and happy Monday. Inot po, maugmaw na maray na ikaw po ang primerong binisita dyan ni Senadora. Tangaring matawan ng kaginawaan ni mga estudyante. Na nagkakapira almost 600. Mayor, ano po? Ano pa po ang mga kasumpay kayo ng mga programa parang matawan ng tabang ini mga magurang na may mga estudyanteng medyo nangangaipo po na makatapos kan sa indang inspirasyon na makapagklase. Totoo po yan, Manager Bibot. Bako lang pong mga educational assistants, iba pong mga burial assistants, iba pong medical assistants na tatawanan. Bali, 1,200 po ang nakatalaan na recipientes gikan po sa Limana na linawon ko po, Manager Bibot, ang nag-identify po ng mga beneficiaries is DSWD po.
So dakulang katabangan po yan na ma-augment po ang pangangaipokan sa tuyang mga kababayan. And pinapasalamatan naman po siyempre si Governor Luigi and Congressman El Rey na yun po ang sa nag-recommend na ang bisitahon na yun po ang Banwaan na Libmanan. Kaya dakula pong pasasalamat niya to. And puon pang Sabado po, naghahanda kami kasuhapon, kaya ba po ang mga protocol as in personal officer po kang office ni Senator Amy Marcos. Tanganid pong paugmahon man ang pagbisita kang senadora po igdi sa samuyang Banwaan na Libmanan. Mayor, pirang oras pa ang ititinir ni Senadora Amy Marcos sa Banwaan po kan Libmanan? Base po sa itinerary, Manager Bibot, malapag po siyang mga siguro alas 10, then mga 11:15 po, malupad naman po, pasirang na po sa panibago niyang schedule mo niya na aldaw po. Okay. So sa madaling sabi, Mayor, talagang in particular, Libmanan lang po ang tinuyo niya para ma-distribute ini mga benepisyo. Parang yan sa ito yung mga constituents, medyo makagiri-ginawa lamang. Sigun po sa informasyon na pinaabot po sa Kusuha pong kan sa iya pong political affairs officer, balilibmanan lang po talaga ang bibisitaon dito sa provincial council. I just don't know po kung may mga pakiulay pa man na pagbabago, napakaigwa pa man pong dumanan. Pero as of today, base po sa informasyon na pinaupo sa kung sa muyang Chief of Police, bali from Libmanan po, mabulta na po siya sa Manila. Yun. Again, Mayor, again, congratulations and mismo ang satuyang Banwaan Libmanan ang napili ni Senadora Amy Marcos. Mayor, ipasata ka po sa kaibanan ko, Sheila Heras. Baka igwaman siya po mga kahaputan na manunugod niyan sa satuyang bagay-bagay. Please go ahead. Si Mayor live. Opo. Good morning po, Mayor. Ma'am Sheila, good morning po. Good morning and salamat po sa oras mo. And ngunyan pong mabisita si Senator Amy Marcos. I know, igwa po kita mga pressing issues dyan sa Libmanan. Aside from this very purpose na matao po siya katong mga educational and medical assistance sa 1,200 na mga recipients na identified mismo kang DSWD. Ano pa po sa mga pressing issues na pwede tang irani kay Senator? Well, based on the advice po sa ko kansaya mga staff, ako po ang masabat sa iya, probably maiba po ako sa van na sasakayan niya, pasiring po sa venue. And right after that, pabalik na naman po, ihatod ko siya. Mahalat na lang po ako kung haputon ako ni Senador kung ano ang mga kaipuang kanlibmanan. And that is the time na gawa na po akong preparadong mga request para sa iya. Pero for respeto po sa iya, papabiluhon ko lang po siya, Ma'am Sheila, Manager Bibot, na mahiling niya po ang Banwaan ng Libmanan. Opo. Mayor, dyan po sa Libmanan, kadakol na magagayo na lugar na popular and gaining popularity din over Facebook. And ano po, pwede mo kaming matawan ng ideya ta naghahanap-hanap ang mga pag-iribanan ta and si mga kabiristo ta na ano ang mga for tourism purposes, ano po ang mga magagayo na lugar dyan sa Libmanan? Tama ka po, Ma'am Sheila. Since na summer po ko niya na siyempre patok po ang mga resorts, gilid kang dagat, magpaabot ka lang po sa ko. Tanganig pong may schedule ta po. Kung gusto po ang salt water, igwa po kita sa Lagay Golf. Kung gusto man po sa igdi pong mga river, sa mga resort po na taabang, igwa po kita igdi sa Banwaan ng Libmanan. Opo, magayunon kay ang Libmanan and very popular po sa mga partidaryos ko nagjaran sinda. When it comes to maiba po kita, Mayor, bibilisan ko lang kumbaga mga bullet presentations lang. How about po sa crime rate, Mayor? Kumusta lang po sa Libmanan? Well, ang Libmanan po, despite of the fact na kami ang pinakadakulang Banwaan sa Provincial Council in terms of population, sa daily report po sa Kuya, tayo nahagadan ko pong daily report ang Philippine National Police, relatively peaceful po ang Libmanan. Mayo pa lang kita pong mga any untoward incidents, lalong-lalo na po ang mga index and non-index crimes, relatively peaceful po ang Banwaan na Libmanan. Opo. How about po sa preparation nindo sa El Nino phenomenon? Kumusta po kamo?
Nakipag-coordinate na po kita sa tuyang mga departments, lalong-lalo na po ang MENRO, ang Libmanan Water District, as in po ang Disaster and Risk Reduction Management Office. Preparado po kami to any eventuality. Nakahanda po ang Banwaan ng Libmanan na kung talagang magpadagos po ang El Nino. And dapat po sa summer vacation, nakalatag na po ang samong gigibo na lakbay alalay po along Maharlika Highway as hindi po sa sentro ng Libmanan. Since na ang Libmanan po yun nakaset up po ang diocese ang Libmanan na nagsasako po sa 10 banwaan, dadayuhon po kami kan mga religious pilgrimage. Nakahanda na po, Ma'am Sheila, ang Banwaan ng Libmanan. Iyo po, next week na pati yan. And sa masurunod na simana, or this coming, grabe na ang preparasyon. Nahiling ko po, ako kaya, Mayor, taga-pili ako, harani mismo ako duman sa Marcos Stadium. Ngunyan, igwa po ka mo ang mga delegado ngunyan. Kumusta po ang mga aki ita dyan, mga atleta? May 400 plus po kami. Ang Libmanan po kaya, yun na po ang representative kang 2nd Congressional District na kumpunido po ng 7 banwaan. Bali, nagkasabay po nga ng schedule ngunyan sa opening po kang palarong panlalawigan. So ipinadara ko po duman ang katabang ko sa opisina, si dating Konsyal Jose Antonio Delanco. Siya po ang ma-represent kan 2nd Congressional District, ang Banwaan ng Libmanan, duman po sa palarong panlalawigan. So nakahanda man po kami, igwa ko kaming mga assistants na pag-extender panganig, maging competitive po ang mga athletes na magigikan po sa Banwaan ng Libmanan. Opo, magagayon hilingon si mga kahiriling ko po duman ng mga delegado. Last na lang po, Mayor, aram ko busy ka. Ano po ang ang pinaka-otop kang Libmanan? Well, ang pinapioneer mi po dito po ang mga pottery making. Ito pong gibo po sa mga clay sa paso, punta po kayo ito. Yun po yan ang nakarehistro sa Department of Trade and Industry na 1 town, 1 product po ang Banwaan ng Libmanan. Opo, ano po ang pagkakaiba kang clay dyan dumanso sa Albay, sa Tiwi Albay? Halos pareho po siguro. Nagkakaiba lang, ma'am, ang paggibo, ang scientific na application po. Nasa Albay po kaya medyo advanced. Kami po sa Libmanan na medyo dati pa po na makalumang paggibo po ng mga pottery products. So nagbabudget po man po kita tanganig ma-upgrade po ang mga produkto na gibo po sa clay, di po sa Banwaan ng Libmanan. Iyo po, magayon yan. Salamat na marami, Mayor. Aram ko mabilisan sa tuyang iriistoryahan, pero gusto ko po pano-pano, and salamat sa mga simbag mo na pano-pano maning impormasyon. Ibalik ko po kay SM Bebot ang sa tuya pong urulay-ulay. Again, thank you so much. Mayor, dahil na po tabi, aabalaon ta, masupog sa imo. Aram kong sibot-sibot po kamo. And kumusta na lang po dyan sa Kabus, and happy Monday, Mayor. Mike, back to you. Okay. Mabalos po. Mabalos pong marami, Mayor. Manager Bebot, salamat sa oras ni Mayor Jess Camara. Mike, salamat na maray na tinawa naman kita ng panahon ni Mayor, despite na sa iyang hectic ang schedule niya, Hectic ang schedule. Kanal ka rin po kan Libmanan. So yan, pababa na si Mayor Jess sabat na duman kay Senator Amy Marcos. Manager Bebot, magkakasunod na. Yan po ang sa itong bit na informasyon. Alit. Okay. Ito, basta bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Salamat, Mike. Sa mong daradarang informasyon, manonood kayo ng pagbisita ni Senadora Amy Marcos sa Banwaan ng Libmanan. Solo lang, ha? Base sa statement ni Mayor sa schedule, duman sa staff ni Senadora, 5 na lang talaga ang Oo, takong alas 10 hanggang 11:15 lang, sir, So naka-chopper siya. Naka-aeroplano, and siguro may mga duduman ng pang mga ibang mga probinsya na parehas sa iyang katuyuhan, Iyo po. Magtaon ng mga benepisyo, Opo. Bakulang palang scholarship, sir. Gulpi, medical assistance program, livelihood projects,
Oh, saro lang to so educational. Saro lang sa educational na medyo assistance. nakula, ano. And ang na-qualified 600 tulos at 5,000 ang 1,200. 1,600 ang naging Oo. na-evaluate. And matik yun na ma-receive ka tong sa iyang 5,000 kung di ko napasala, no? Oo, 1,200 daas. Ang allowance. Ay, dai. So, number As of in number qualified. 6,000. Ano? Oo. Okay. Naku, magayon na Di yan. bali, regardless, ang importante, may napili. Ano? May manginginabang niya naman sa mga aspirasyon na makatapos ng kurso. Ano? Opo, ayan. Importante Ganado kaya ang yan mga eh. aki kayan. Alam mo, yan partner dapat mataon ng panahon, ini mga children who are to be born for the Oo. next generations to come. Ano? Opo. Dahil para T-Rex. Dahil para darala ning Netflix, movies lang. Netflix, kung nag-aadal, mag-aadal. Kung nasa trabaho, magtrabaho. Kung nagtatrabaho, Oo. sige dalang kung ano-ano. Ay Ayun po. talagang dyan mag-error si o si kaya- Rizal. Ano? Kaya uyon ako duman sa viral sir na video ning sarong ama na pigpaparasugo so binata na pinasa niya. Ngunya na maabot na ini mga siguro after Holy Week sa tuya giraray tutukaron. Itong dati ko nang natukar digdiyo ini yung mga darakulang kumpanya kan TikTok, Netflix, yes. Facebook na dahil nagbabayad sa tuya nin tax. Oh, ayan. And Nasisirip na sinda. it's not fact-checking ang hinahanap ta. But ining ads checking. Ining sa na mga ipigluluwas na mayong basihan ng iba. Ang iba kadakli fake news. Pero napapatubod. Oo. Ini mga abot siguro mga after Holy Week na na masakin na magpara-platika rin, piggunta ka na kamahala na, Iba naman ang tukaronta muna. Pero, pigdado ko giraray, itong Kikiko Pangilinan. Tas sinabagan, pigbuksanan ng dato Yan, bagay-bagay niya yan. Kung niya na-interview siya duman sa programa ni Christian Esguerra, na sarong respetado na journalist, dating ANC, ngunyan vlogger na, na-interview niya si Kiko regarding katong sa iyang cyber libel na kung ano-ano baga, di ba? Importante ito. Pinunan niya 10 years ago, agaron na naman sa hanggang nag-abot sa point na itong mga paluwas bagang saro sa nadanyaran itong pag-ibanan ni Miss Sharon Cuneta. Oo. Di ba? Kung magirumduman tabaga, allegedly na may muher na garong inakian somewhere araw kaya itong Bungangera TV. Oo. Ay, we do not know. Ang masakit kaya sa Facebook, pag ka nag-file, mo mapapailan si Bungangera TV. Dahil may yung legal personality. So what we did, or what we're going to do, is to file a case against Facebook. Oo, kasi ina-allow. Dahil yan may legitimate na personality. Oo, ang Facebook. Si sa kuya nga ni sir, na-restrict ako because of suba ko duman sa kuyang kamag-anak. Ikaw talaga sasakalin kita. Itong word na sasakalin na pasuba kong sinabi, na-restrict ako. So, actually, I was trying to communicate para ma-lift ito. Kasi saro lang na word ito So, sabi ko, araw palan kahigpit ka yan. Pero so mga vloggers and also so mga nakapost na mga masasagwa nindang mga words na kan ibang mga tao. Habi ko, ano tama yung nangyayari kaning ini? Masyadong protected. Samantalang itong very safe naman na statement na sinabi ko. Aram mo, kung gulpi yung vloggers, no? Ano pa mga yan dyan, vloggers, ano pa ang iba? Oo. Basta itong may mga pakulo. Ito may mga platform na mayo ning fact-checking. Ay, ito talaga mayo yan. And even commercial, naglalaog dyan. Opo, basta dakulon kang followers, diba? Ika na ang raranihan kang sa loko baga, nailibotong gurang na mayong ipon na gusgus na, nag-iwad-iwad sa duyan, ang viewers, 1 million. Itong bakla, sir. Bako. Nabungi.
Samantalang ang itong lehitimong mayo mga talaga siyang ngipon. lehitimong Oo. platform, grabe na si research mo, O, pinagalan mo pinagalan na. mo, maorangan sa imong issue, Using the statement of the art equipment pa. mayo kang viewers. Diba? Oo. Pwede may viewers ka. Oo. 20, Well, ano yan, sir? Reflection kang reality sa nangyayari sa sosyedad na si Isay ang viewers. Si Isay din naman. Kaya nga itong ni, mga- sabi ko, yan ang nagiging problema kaya ni mga Gen Z yan, mga Gen Oo. X na yan, na mga mayo na ning tultol na disiplina. Tsaka ha? puro entertainment value ang Oo. ano to. Tsaka according to naka-bracket na Isay ang masa, Isay ang Ano watcher daw ang mo na masasabi yan. ni Minds of Milaor kayan? Kaya ako sabi ko, si Rizal, na sabi, ang pag-asa mga kabataan ng ating pag-asa, I think, Oo. garo dahil Prepared malalauman. Oo. Considering ang handa. na dahil na-anticipate ni Rizal na may social media maluwas. Eyo. Ayun. Kulang itong statement niya. Kung saan niya i-update Ngayon ito, na. Oo. ang handang kabataan, ang preneparang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Yes, Kulang itong basta lang very lame naman na klase ng Kaya to? kita mismo mga tugang, mayong kami po disiplina. mismo mga tugang, we are trying our best na mabago ang imahe na dito po butasan ng radyo. Oo. Ang broadcast media. Suportaran ta po. Taini po ang matao sa inyong tultol asin na tunay na impormasyon. Kasi digdi May basihan. may legal personality ang Oo. pwede kang kasuhan eh. Pwede we are ready to face yung consequence ng mga sinasabi ta. So, pero kung matago ka lang sa Facebook under Pwede pseudonym, yan. Pwede yan. nakamaskara ka pa, ayan, that's irresponsibility. Oo. Oo. Ibang Ibang culture ang Correct. kinikreate ta kayan. Nagkikreate kita ng artificial culture, Oo. irresponsible culture, and itong kultura na mayong puturo. Mayo talaga eh. Dali lang Ano man ang magdulag. linalauban mo kan? Maman direksyon ang topic. Many things na may mga pigdadara ining iba mga vloggers na talagang kulturado, let's say Christian, Esquerra, itong Philippine One News, sila Ina Andulong, si Michael Fahati. Talaga mga mga maray ang sendang platform. Oo. Kung about naman sa mga tao, gusto ko rin pinag-uulayan, sir. Itong sa Tony Talks, gusto ko yan. Kung ito man may mga okay. Pero ito mga sabal-sabal, Oo, ito lang magpatawa lang. nagpagal na pagparamasdanan. Ako may amigo ako, okay man siya. Pero ang oras pag garusagmawan, nagkanus-kanus mo na pati amigo, Tapos ito ang pinagkakakitaan niya because Itong his pinagkakitaan niya, audience, nakaduster, sabi ko, puro pundo ka, pero igwa siyang following, sir. Pero grabe ang followers niya. And, Oo. harani siya sa corridors of power. Oo, yan. Kasi parang siguro naaaling-aling niya man. Ayo. Nakakalingaw-lingaw sa mga problema ang mga tao. Ito ang usual Dati na siya nga rason ning digong Inday. Hinaputo ko, bakit wala ka na? Ay, nako! Kung saan siya? Sa ma-front act siya pag may Ay, events. kung maray. Mapangirit. Mga komedyante kaya. So, yung Sabi mga ko, role ninda. Ano siya, baklita. Oo. Pero siya, naka-bra. Nagbablog. Kaya anggot ako eh. Inaapunan ko yan. Sabi ko, demonyo ka, pumundo ka na. Tapigtatag ako. Pigtatag ka. Kuya, I-invite kang fans. Sa fans club niya, invite ka pa. Kaya, naku, pumurupundo ka. I-like mo na lang. Yan ang nagiging problema. Pero, may mga maray. Oo, may hangganan lang. Siguro so entertainment. For the sake of entertainment, ito mga feeble attempts na makapagpangirit. Kaya nga ni ako, Ayan. pigilin ko din. Kung mag-broadcast yung nakahigda ka na din sa way papa. Intero ka nang naglapiga dyan para lang gulpiyo ka viewers. and viewers. Ay, makahirapon, sir, Anyway, inabot na kita ng oras, nakalampas na kita, it's already 10:05.
Pero dahil problema ang masunod, ano? Dahil ko alam kung may continuity itong DA online or si Jonel, ano? So, anyway, si Jonel, sigurado ang platika kayan dahil katapusan, ano? Ha? Paano yan? Ay, Sir paano, Jonel? paano yan? As in, basog-basog ang news niya, ano? Anyway, partner, maparaw na kita. Opo, salamat po sa paginanyog sa Satuya pong Ansyudadano. Digdi lang po sa solo-solo and magayon pong mga kaistoryahan ng tao, digdi. Believe me. Paano po. Pero pasalamatan ko po si mga paradalanta over Facebook from all over the world. Dahil ko kamo masasaro-saro ngon yan, pero salamat na maray and we love you sa mga paradangog ta din po. Diyan sa supermarket, diyan sa Naga, salamat po. And diyan sa Pili, Camarines Sur. And all over Balatan, Camarines Sur, sa iba pa pong banwaan and probinsya. Good morning, happy morning to everyone and God bless you. Okay, thank you. And again, good morning sa to yung mga listeners. Dito na sindang kayo magigreet, mapabasa. Si iba, ang nagiging duman ko ito, Minds of Milaor, si Minds. Ano? Opo. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Sana sa aga. Garo, busy ka mo dyan. Oo. Sa aga po, bation ta sa mga nag-comment. Iyo, si mga nagko-comment dyan, pero si mga dati dyan, si Mr. Rivera, si Mr. San Jose, si Julie Calizura, si Don Adonis Aguilar. Don, good morning. Ini ang Kunsel kan Kalabanga na sa tuyang Kabaro and maray ini yung amigo si Adonis Aguilar. Don, good morning padi. Ano? And dyan sa mga pag-iriba mo sa Sanggunian bayang kan Banwaaning Kalabanga. At tama sa mga taga CBS UA. Good morning po. Okay, Vladimir. Sir Vlad. Purunda, good morning po. Ano? Ha? Doc. Sa mga pag-iriba dyan sa kasi, of course, ang CBS UA President, Yes Dr. po. Napiri. Sir, good morning. And sana dahil ka nang magbago. Ano? And ano pa? Bueno, sa paghali po sa broadcast center kan BBS DWLV-FM, nakaibanan po sa technical side, si Stephen Fabis, and of course, Sergio Camarote. Hindi po si Bebot Kalya nagsabing good morning and peace is more than triumph. Bebot Kalya, ang Syudadano sa BBS 91.9.